Okay, isang mapagpalang araw ang bati ko sa inyo. At bago ako bumati ng tuluyan ay gusto ko sanang bigyan ng pansin yung tanong ni Unico Iho. Shout out sa iyo, Unico Iho, at maraming salamat sa palagi mong panonood sa aking mga videos at pag-share. Okay, ang katanungan ni Unico Iho ay yung sa akin po, yung 1911 hindi makalabit pag may magazine, pero pag walang magazine nakakalabit naman po. Parang sumasabit sa magazine yung sa trigger. Okay, bago natin sagutin yung katanungan ni Unico Iho tungkol sa magazine at sa trigger, mga OFW, binabati ko kayo na isang mapagpalang araw. Dalangin ko tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan, ligtas sa makapahamakan at malusog ang pangatawan. Bawal tayong magkasakit sapagkat wala mag-alaga sa atin. Okay yan, at shout out kay Brian Butchipido na taga Mindanao, at palagi daw siyang nanonood sa ating mga videos. Maraming salamat sa iyo, Brian Butchipido. Shout out sa iyo at sa mga kasamahan mo dyan sa Mindanao, Lanao del Norte. Okay, ayan. At kung bago pa kayo sa aking YouTube channel, ako po si Pinoy Firearms Instructor na nagtatrabaho dito sa Kuwait, sa Mayadin Shooting Range. Kaya wag na ninyo ako hanapin dyan sa Pilipinas para kunin ang aking serbisyo. Ako po ay 20 years na firearms instructor, gunsmith dito sa aming kumpanyang Mayadin Shooting Range. Okay, at kung bago pa kayo sa aking YouTube channel, please subscribe and share para marami pa tayong mga Pilipino na matulungan na nagkakaproblema sa mga firearms. Okay, at kung manunod kayo ng aking videos, ang pakiusap ko lamang ay huwag ninyong skip ang ating mga ads sapagkat tayo po ay isa ring charity vlogger na tumutulong sa mga estudyante. May 6 po tayong estudyante na tinutulungan. Okay? So, ito yung 1911. Okay, check natin kung may bala. Lagi tayong mag-check ng chamber bago natin na hawakan ng mga baril. Okay, so wala naman siyang bala. At tinanggal ko na yung grip para madali tayo. So, ang problema niya ay hindi, pag nakasaksak yung magazine, ayan, yung magazine ay hindi makalabit. Okay, pero dapat yan, nakakalabit yan dapat. Yung kanya hindi makalabit. Pero pag walang magazine, nakakalabit. So, para natin ma-explain ng maayos, buksan natin at alamin natin kung saan sumasabit. Okay? So, papakita ko na rin sa inyo ang pagbabaklas nito para maging kompleto ang ating video. Okay, ang pagbabaklas ng 1911 ay ganito. Alsin muna ang grip. Okay, wala na siyang grip. Kung siya ay may recoil spring guide, dito tayo nagbabaklas sa sa slide stop. Inuuna natin kasi mahirap sumasabit yung guide rod dito. So, wala naman itong guide rod, kaya dito na tayo magbabaklas. Ipipress lang ninyo ito. Alalayan lang ninyo sapagkat ito ay lumilipad dahil ng spring. So, gaganon nyo tapos ilalabas na ninyo yung kanyang spring housing o bushing. Okay, pagkatapos ibabalik lang ninyo yung bushing, barrel bushing, pag ganyan para mabunot na ninyo siya. Yan. At pag nabunot na ninyo siya, madali na ninyo siyang matatanggal dito. Ikak ninyo at itapat lamang ninyo. Tapat lamang ninyo dun sa slot yung ayan may slot yun. Tatapat lamang ninyo sa slide stop. Tapos i-press na ninyo dito sa kanyang pin at mabubunot na ninyo siya. Ayan. At matatanggal na ninyo yung kanyang slide. Tatanggal na rin ninyo yung kanyang recoil spring. Yung kanyang barrel, ibababa ninyo yung barreling para lumusot siya. Tataas ninyo ng konti. Yan. So, set aside na natin to. So, ang sunod naman natin tatanggalin ay itong kanyang bababa muna natin ang hammer para madali natin matanggal itong kanyang
mainspring housing. Ang pagtanggal ng lahat ng pin nito ay puro pakaliwa, maliban lamang dito sa puro pakanan, from kaliwa, puro pakanan ang tanggal nito, puro pakanan. Ang pagkabit puro papunta sa kanan, papunta sa kanan. So tatanggalin natin ito, anuhin natin, ayan, pin, tanggalin natin ito, kanyang mainspring housing, tabi na natin ito. Pagkatapos itong kanyang ambidextrous safety, unahin na natin yung nasa kaliwa. Yan, ito ay ikakak natin para madaling matanggal ito. Medyo kakalug-kalugin lamang ninyo habang inaangat. Medyo matigas-tigas yan ng konti. Sakit yung kamay. Ayan. At matatanggal na ninyo yung kanyang safety grip. At yung hammer niya ay tatanggalin natin yung pin. Kung magtatanggal kayo ng mga series 80, ingatan ninyo itong pantulak niya. Ito meron tayong safety block. Ito yung kanyang extra parts na tinutulak niya yung safety block, firing pin safety block. Ingatan natin yun. Okay, yan. Matatanggal na natin yan. Hayaan na natin yung kanyang plunger. Tapos yung kanyang sear, tatanggalin, yung kanyang munang lip spring. Yan. At yung kanyang sear at saka disconnector, tatanggalin na natin. Ayan. Ito. Ngayon, ang pagtanggal ng tatanggalin natin ang trigger, ipipress natin ng kaunti itong kanyang release magazine button. Yun, natanggal na itong ano niya. Yan, at pagkatapos ay ano tayo na maliit na screwdriver. Pagka-press natin ng konti, hanapin natin yung timing niya, ikutin natin. Yun. Hanapin lang natin yung timing niya hanggang sa maikot na natin. Huwag nating ikutin ito nang hindi nakapasok sapagkat lilipad yung spring, may spring sa loob yan. Pagkatapos niyan ay matatanggal na natin yung kanyang, ito yung magazine ring niya. Okay. So, kaya tinawag itong magazine ring kasi dito nakalagay yan. Dito pumapasok yan. Ngayon, kung ito ay halimbawa ay kumipot na yupi, ito halimbawa ay na-press, mayupi yan, hindi yan magpi-play. Ayan, makikita niyo, hindi yan magpi-play. Okay? At kung yan naman ay kung itong tornilyo na to ay sobrang hinabaan, in-adjust ninyo ng sobra. Okay? Kasi may adjustment ito ng travel. Ayan, may adjustment ito ng travel. Ito. Pagka ito ay sinobrahan ninyo ng tatama yan dito. Kaya hindi na ninyo makakalabit yan. Tatama yan dyan. Tingnan natin.
Pakita ko sa inyo. Hindi pala importante malaman natin ang function ng bawat ng parts. Pagka ito ay may kalang dito. Ayun, dapat yan malaki ang clearance niyan. Kasi pag yan ay nakasagad na diyan, hindi na ninyo siya makakalabit. Okay, pag yan ay lumalapat yan, dapat yan ay may clearance. May clearance yan diyan. Okay? Dapat may clearance yan diyan para naglalaro yan. Kasi ito ang ito yung sa ano niya. Ito yung sa kanyang disconnector. Ayan, ito yung sa kanyang disconnector. Ito yung nagdi-disconnect at dito din nakalagay ang yan, dito nakaganyan yan siya diyan. Itong kanyang pero ang nagiging problema talaga niya pag ito baka itong ninyo ay minodified, itong triggering ninyo. Pag yan ay minodified, okay? Hindi at yan ay kumapal dito, baka yan ay naputol dito o di kay winildingan. Halimbawa, ito may welding siya dito. So, ang talaga niyan ay kung hawak ko yung baril ay mapipinpoint, mahanap natin. Ang importante, alam natin ang function kung bakit hindi makalabit. So, ang nakikita ko dyan ay mayroon dito siyang makapal na bumabangga sa magazine. Kasi ayon sa iyo, pag wala namang magazine ay nakakalabit. So pag isinaksak mo yung magazine, ibig sabihin bumabangga yan dyan. Nagbabanggaan yan dyan. Kaya hindi na niya, pag yan ay, halimbawa, yan ay may nakalagay dito, may nakalagay dito yan. O halimbawa, ito ay winildingan. Baka winildingan itong tapat na ito, may naputol dyan, winildingan. Ay, yun. O di kaya itong yung pagkakabit ng trigger ito ay napatras ito dito. Sobrang atras ito dito. So hindi makakalabit. Kasi nga bumabangga siya dito. So yun ang nakikita kong dapat pati yan maluwag yung magazine ring. Ang nakikita ko lang yan na problema ay dito. Yun lang, may pumapalo dito. So, maliban dun, wala akong nakikitang ibang problema. Okay? Ito naman, hindi rin pala ito makakamero ng problema dahil ito ay dito tumatama. Dahil ito ay dito tumatama. Dito sa release magazine. Dito pala yan. So importante na alam natin lahat ang position at ang tamang ng mga galaw ng mga parts, ang mga function. Kung baliktad naman ito, hindi rin naman yan papasok diyan. Imposible naman pumasok yan diyan. Hindi magkakasya yung trigger na yan diyan. Oh. Hindi kakasya, babangga. Hindi man pwedeng magkamali yan. Kasi nga, bangga yung trigger doon. Hindi papasok. So, wala akong makitang iba talaga, kundi andi dito sa lugar na to ang problema. Andi dito sa lugar na ito ang problema. Maaring kumapal ito, maaring baka winildingan itong tapat na ito, baka naputol yan at winildingan, kumapal. So, yun ang problema. So kung wala nang mas maganda, magpalit ka na ng assembly ng trigger
Kung halimbawa may welding na yan, at pwedeng magpalit ka na. Pwede rin na kasi ito, yung iba kasi, ang nawala nito, ito isa pa, yung ibang wala nito, ang ginagawa, ito tinutupi. Itong parting baba na to. Tinutupi ito para lumiit yung trigger pull. Ito tinutupi, papasok yan Papakita ko sa inyo Buti nalaala ko. Itong dalawang palikpik na to. Baka ito ang naging problema. Para umigsi kasi yung trigger pull, kasi yung iba walang nitong adjustment na to. Ay gusto nila walang play walang play itong trigger. Kunti lang ang play ng trigger. Ngayon, itong part na to ang tinutupi nila. Kung mapasobra ng tupi yan, hindi mo talaga makakalabit kasi dito tumutuko dyan sa magazine. Ayun. So, palagay ko itong baba na to, pinaigsi ang travel ng trigger pull, tinupo ito papasok sa loob, itong palikpik na to, may palikpik yan dyan. Kasi nga, wala siya nito. Wala nito. So, mas maganda, palagyan mo dito ng tornilyo na 3mm. 3mm ito. Kung gusto mo talagang may adjustment, ayan 3mm o 4mm. Ito. Maglagay ka dito ng Allen screw. Maglagay ka ng 4mm o 4mm o 3mm na screw. So, yun lang ang nakikita ko dito. Maaring ito ay itinupi, papasok. Adjustment din ito kasi ito ng trigger pull. Para lumiit yung travel. Kasi yung iba malaki ang slack, tawag doon slack. So ayan, at sana ay nasagot natin ng tama. Wala na ako ibang makitang dahilan para hindi makalabit pag may magazine, kundi yun lang. So kung may comment pa kayo at may karanasan kayo dyan, tatanggap tayo ng mga suggestion o comment na maaring tumama. Hindi ko naman sinasabi na alam ko na lahat o may baka meron pa kayong alam na ibang paraan, i-comment lamang ninyo. At least i-share na natin ang mga video para marami pa tayong matulungan ng mga Pilipino na nakakameron ng problema sa kanilang mga firearms. At mag-follow up question kayo. Kung may huwag kayong mayang magtanong, sasagutin natin yan sa abot ng ating maliit na kaalaman. So ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Pansamantalang namamaalam at hanggang sa muling mga videos, pipilitin nating masagot ang inyong mga katanungan, naka-line up na yan. At kung palagay ninyo ay nakalimutan ko na, hindi ko na nababasa at natabunan na yung inyong mga question, pwede ninyo itanong uli, ipalaala lang ninyo. So, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na nagpapaalam at nagsasabing God bless us all. Thank you very much.